What's up fam? Vince here and welcome back to Drip. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinet up itong ating bagong guppy rack system. Ayan. So, kung kayo interesado rin kayo na bumili ng guppy rack in the near future, well, I really think ko rin to eventually. So ayun nga guys, nakikita nyo, nakabaliktad pa yung tank ko, nandito pa sa harap yung under gravel filter. Pero meron pa kasi tayong susukatin dyan at ilalagay, tapos mamaya babaliktarin na lang natin siya ulit. So para sa aking under gravel filter, lalagyan ko muna siya dito sa may baba ng parang filter pad. And yung nabili ko is this one. Actually ito ay para sa mga aso. So filter pad siya. Ilalagay ko na lang yung link sa description box kung gusto nyo. Hahatiin ko siya based on the size nitong aking under gravel filter dito sa aking 5-gallon tank. So hahati-hatiin ko to. By the way, this one retails for 155 pesos per sheet. Sheet ba yung tawag dito? Pero per ganto, 155 siya. So napakamura na nito and napakakapal niya. Sobrang kapal. And I think perfect to para dito sa ating under gravel filter. Dahil yung mga under gravel filter kasi na yung standard size, hindi siya kasya dito. Sinukat ko, hindi kasya. And mapapamahal ako pag yun yung binili ko. So naisipan ko na gumawa na lang ng sariling akin. So ngayon, sumalampak muna tayo dito sa floor and hahatiin ko to based sa size na kailangan ko. So now guys, tapos na natin putulin ng ating plastic matting according dun sa size ng aking under gravel filter. So yung next step na gagawin natin is maglalagay ako ng 2 butas gamit yung soldering iron. Isa para sa suction pump and isa para sa aerator niya. So gagawin ko lang to tapos ipapakita ko sa inyo yung itsura in a bit. So dahil nga medyo tumidilim na, ito try na natin i-install tong lights na to. I got this from Facebook. Ang pangalan ng nabilan ko is si Gons Candia. So this one, yung length niya is 36 inches. Yung guppy rack ko, it's 41 inches. And I got this for 500 pesos each. Meron siyang iba't ibang variations. May tricolor, may double white and pink, may double white and red. Ganito, yung kinuha ko is triple white. So, puro white lang yung ilaw na kinuha ko. Ayoko kasi na ma-alter yung kulay ng mga guppy ko dun sa guppy rack. So, puti lang talaga yung kinuha ko. I-try natin i-install to. And by the way, if you guys are interested, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook account niya on the description box down below para kung interesado kayo, PM nyo lang siya. So now, this is how the lights looks like. Sobrang nice niya para sa akin. Gusto ko talaga na white.
para hindi magkaroon ng ibang klaseng tone yung ilalagay ko na guppy dito. At saka para pag nag-shoot ako ng video for promotion ng mga guppies is hindi ma-deceive yung tao dun sa kulay. So, dapat plain white lang talaga. Like this one, medyo may bluish tint siya pero RGB kasi yung ilaw niya. Pero dito, white lang talaga. So, makikita mo yung totoong kulay ng guppy. Ayan siya, pag nakabukas, tatlo yung layers ng LEDs niya. Nilagyan ko lang siya nitong cable tie. Ayan. Dito. Gusto ko talaga hindi siya makita pero medyo nakikita pa rin siya kapag ano. Pero sa height ko naman, kunyari, ayan, nakatapat sa mata yung phone ko, yung camera. Hindi ko naman masyadong napapansin. So, okay na yun para sa akin. Ayun din sa taas, nilagyan ko lang din ng cable tie. So, again, if you guys are interested, ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko binili tong mga DIY LED lights na to. Meron siyang different sizes, may different colors. It's up to you guys to check them out. Sobrang nice talaga. Thank you so much, sir, for accommodating me. So, now yung ginagawa ko is lalagyan ko na siya ng black na background. So, hindi ko na siya pinipinturahan kasi ayoko ng pintura. Gusto ko pag nagbago yung isip ko, pwede ko siyang palitan. Bumili ako nitong vinyl na stickers. I got this from Pearl Asylum. Sobrang mura ng vinyl stickers nila. Kasi nag-canvas ako, merong mga 80 pesos tapos ilang 1 foot lang ata. This one, 2 feet by 4 feet, 180 pesos. So, isang order ko lang na 180, mako-cover ko na yung dalawang layers ng aking rack. So, sobrang sulit talaga nito and madali lang siya gawin kasi babasain mo lang. Tapos, ididikit mo na lang to tapos isi-scrape out mo lang ng credit card o kaya kahit anong card na medyo makapal para tanggalin yung excess water. So ito, sobrang nice talaga nito. Kung interesado kayo sa mga vinyl stickers, meron silang ino-offer na ganon. Pearl Asylum, ililink ko na lang yung Shopee account nila on the description box. Isama ko na rin yung FB page nila. Nag-prepare lang ako ng spray bottle with soap and water. And yung una natin gagawin is sprayan muna natin tong likod ng aking tank. Ayan. Ito nga pala yung likod, hindi ko pa siya flip over. Pag naka-flip na siya, ganito na yung itsura niya. So yan, dalawa muna para hindi tayo nagmamadali. Now, since hawak ko yung phone, di ko alam kung paano ko siya didikit. Pero didikit ko muna, papakita ko sa inyo pag nakadikit na siya. So ayan, nalagay ko na siya guys. And ikakat ko na lang yung edges using a cutter. Ayan, i-clear out nyo lang yung edges ng ating vinyl, yung backdrop ng ating tanks. So ayan guys, may mga bubbles like this. So ayan o. So isi-scrape off lang natin siya gamit itong plastic card. Ayan, para mag-smoothen out yung aking backdrop. So, make sure ko lang na walang matitirang bubbles dito sa likod ng aking backdrop bago ko i-cut yung sides. So, now, i-cut off lang natin yung sides, yung edges nito. Ayan, may mga natitira pang sobra-sobra. Cut out lang natin yan. So now, ito na siya. Ayan, meron na siyang ilaw lahat. Gagawin ko lang muna yung pipings para dito sa ating guppy rack. And medyo detailed kasi yon, kaya gusto ko siyang i-tackle on another video para sa inyong lahat. So yun, gagawin ko lang yung pipings and magbabalik tayo dito sa guppy rack na to. And we are done with the pipings. Ayan, nakabit ko na yung water suction system or yung water vacuum system. And nakabit ko na rin yung water drip system natin, which i-release natin. Ibang vlog na lang yun kasi medyo mahaba-haba yung paggawa ng water system na yan. But for now, since tapos na yung pipings natin, babanlawan muna natin tong mga under gravel filter pads na ginawa natin kasi medyo may pagka very light na amoy chemical sila. And ayusin na natin yung fittings dun sa ating water vacuum system para ma-set up na natin yung under gravel filter. So ngayon, nandito na tayo sa kitchen. Babanlawan ko lang to isa-isa para matanggal lang yung konting amoy chemical niya. Pero hindi ko siya sasabunan. Ano lang, wash of water lang. So ngayon, nahugasan ko na sila lahat. Ilalagay na natin ang ating mga under gravel filter pad dito sa ating tanks. Siyempre, hindi naman magiging perfect madalas kasi hindi naman talaga ako gumagawa ng mga gantong klaseng mga bagay-bagay. Pero alam mo yun, lahat naman naaaral. So may mga fittings na hindi sasakto. Kung hindi man sasakto, meron tayo ditong malaking
Hindi ko alam yung tawag dyan. Comment below kung alam nyo yung tawag dyan. I-adjust na lang natin yung butas ng under gravel filter. So for now, gawin muna natin. So ngayon pupunuin ko lang lahat ng tanks para ma-even out natin yung ating vacuum system para sabay-sabay sila in sync. Hindi yung parang isa lang yung hihigop, yung iba hindi humihigop. So kailangan even yung water natin sa bawat isang tank na to. So ginagamit ko as usual yung aking drip water system, which is gumagana naman, nakakatuwa na buti na lang lahat ng ginawa kong pipings ay walang leak and sobrang happy ko lang. Hintayin ko lang ito matapos tapos babalikan ko kayo. So now guys, nandito tayo sa backyard and umorder ako ng Lava Rocks sa Atlantis Aquatics. Ito yung gagamitin natin sa guppy tanks ko. So umorder ako ng dalawang sizes. Ito medyo parang piso size. Ayan, ganyan siya. Para siyang piso size. Tapos umorder din ako nitong mga maliliit. Parang mas malaki lang to ng konti sa paminta. So, ang gagawin ko, itong mga parang piso size na Lava Rocks, dun to sa ilalim ng aking under gravel filter. And ito naman yung sa ibabaw, yung mas maliliit. So, ang gagawin ko is huhugasan ko lang tong mga Lava Rocks na to para pag nilagay natin dun sa tanks, hindi na siya ganun kadumi. So, ayan, dito sa side na to, yung mga maliliit na rocks, medyo nag-clear out na yung tubig. Pero syempre, pag kinalkal mo yan, dudumi pa rin yan ng konti. Ayan, may konti pa. Pero medyo malinis na yan. Dito naman, binabanlawang ko lang sila. Tapos, nililipat ko muna dito sa balde para mag-clear out din siya. Para maging stable at in place ang ating under gravel filter, lalagyan ko sila nitong Lava Rocks. So yun na guys, natapos ko na din. This is how the semi-final guppy rack looks like. Bakit semi-final? Kasi medyo kinapos ako ng bato. Order ulit ako sa Atlantis Aquatics. Medyo cloudy pa yung water kasi bago pa lang. Pero ang gagawin ko is isi-cycle ko muna yung water for 2 to 4 weeks bago ko siya lagyan ng isda. By the way guys, if you have any questions kahit saang part ng vlog na to, kung meron kayong gustong itanong sa akin, please do send me a DM via Instagram or Facebook at DripByVincy. Sasagutin natin lahat ng mga katanungan nyo. Before we even end the video guys, gusto kong sabihin sa inyo yung details about this tank. So first, we're gonna talk about the measurements of the tank. This one is 43 inches in length, 16 inches on width, and 72 inches on height, or 6 feet. And for the tank itself, this one is a 5-gallon tank. So yung length nito is 16 inches, yung width niya is 8 inches, and yung height niya is 10 inches. On this custom guppy tank, pinagawan ko siya ng under gravel filter or yung filter na nilalagyan ng bato. Normally, ang mga under gravel filter is closed sa lahat ng sides. Here, here, and here. But yung sa akin, pinakustom ko siya na merong butas dun sa ilalim. Ang size ng butas na yun is 1 mm lang para dun papasok yung mga dumi na nandito sa may middle part ng aking tank.
Pinasadya ko talaga yun para masasak din siya ng ating vacuum water system kapag nag-drain ako ng tubig. This 4-layer guppy tank rack retails for 3,500 pesos and each custom tank retails for 270 pesos. Alam nyo guys, medyo matagal-tagal ako nag-canvas ng guppy rack na tank. And sa hinaba-haba ng aking pagka-canvas is siya yung pinakamurang guppy rack tank na nakita ko sa market ngayon. If you guys are interested na magpa-custom ng ganitong klaseng guppy rack tank, then you can contact Mr. Ronan Villafranca. Ilalagay ko lahat ng details niya on the description box below. Alam niyo, sobrang bait niya kausap and sigurado ako na magugustuhan niya talaga yung gagawin niyang tank for you. Kasi all you need to do is sabihin sa kanya yung sukat ng tank na gusto mo o kaya kung hindi ka masyadong maalam sa sukat, bigyan mo siya ng drawing, sabihin mo kung ilang layers, ilang tanks, then gagawin kanya ng isang guppy rack tank na napakaganda. By the way, for the guppy rack tank, you also have the option kung gusto mo ng clear yung sealant mo o kaya black yung sealant mo. Nasa sayo kung ano yung trip mo. Gusto ko lang din i-inform kayo lahat na ang cost ng guppy rack tank na to does not include the shipping fee. Depende yun kung gusto nyong i-pick up yung guppy rack tank or gusto nyong ipalalamove or gusto nyong ipa-deliver or kung meron kayo alam na driver. Depende na yun sa pag-uusap nyo ni Mr. Ronan Villafranca. Sir Ronan, thank you so much for accommodating me on this guppy rack tank. Really appreciate it. So now guys, this is how the guppy tank rack looks like. Ayan. Kompleto na siya and nakacycle na ako at last after a few days. Papa! Say hi! Sam! Papa! Say hi! Ayan. Gusto niya yung mga isda. So ayun guys, ayun yung itsura ng ating guppy tank rack. Wait lang! So kapag gumawa pa tayo ng guppy rack next time, papakita ko ulit sa inyo. And ayun lang for today's video. I'll see you on the next one. Pack your bags, I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back.